Hello and welcome sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Manga 232. Sa pagpapatuloy po ng mga kaganapan ay patuloy pong inaatake ni Gojo si Sukuna. Matatandaan sa nakaraang chapter ay nakaikot na ng isa ang will ni Mahoraga at 3 spin na nga lang ang kailangan para maka-fully adapt si Mahoraga sa lahat ng atake ni Gojo. At sa susunod na panel ay nakaikot na nga ng ikalawa ang will ni Mahoraga. Napasabi nga dito si Yuji na nakaikot nga raw ng ikalawa ang will at 2 spin na nga lang daw ay makaka-adapt na si Mahoraga sa Infinity ni Gojo at kailangang bilisan na ni Gojo ang pagtapos sa laban. Patuloy ngang inaatake ni Gojo si Sukuna at ang kamao ni Gojo ay makikitang nakabalot na ng blue. Sa lakas nga ng atake ni Gojo ay wasak nga ang matamaan nito. Makikita naman na pinapalibutan na ni Gojo si Sukuna ng kanyang blue. Wala ngang magawa itong si Sukuna kundi ang umiwas sa mga atake ni Gojo. Pumatake naman si Sukuna subalit nasangga ni Gojo ang kanyang sipa. Sinipa nga rin ni Gojo itong si Sukuna at tumalsik nga ito subalit makikita namang nakangiti si Sukuna dahil alam niya makaka-adapt nga si Mahoraga sa atake ni Gojo. At nakaikot na nga ng 3 beses ang will ni Mahoraga. Isang spin na lang ay tiyak manganganib ang sitwasyon ni Gojo sa laban. Napatanong na lang si Yuji kung ano ba ang kailangan para maka-adapt si Mahoraga, oras ba daw o experience. Dito makikita na sa option A ay sa paglipas ng oras ay makaka-adapt si Mahoraga. Sa option B naman ay kailangan itong makatanggap ng atake bago maka-adapt. Sabi naman ni Kashimo kahit ano sa dalawa ay posible. Patuloy nga ang pag-atake ni Gojo at hindi hinahayaang makapagpahinga si Sukuna. Dito ay makikita nating paparusahan na ni Gojo si Sukuna dahil nakumbinsi na niya ito na blue lang ang gagamitin niya sa pag-atake at hindi ito aasahan ng susunod niyang pag-atake. Inihanda nga ni Gojo ang kanyang first technique reversal red at tinamaan nga nito si Sukuna. Ngunit ginamitan ni Sukuna ng amplification ng technique ni Gojo para mabawasan ang pinsalang maaari niyang matamo. Ang paggamit ng amplification ay kayang maneutralize ang low output ng blue at red ni Gojo. Subalit ang mas pinalakas na blue at red ay hindi kayang i-neutralize ng amplification. Subalit nabawasan naman ang damage na natanggap ni Sukuna. Ayon nga sa mga nanood ay nagkamali umano ng tansya si Gojo at tuluyan na nga doon makaka-adapt si Mahoraga. Kinantsawan nga dito ni Sukuna si Gojo dahil palpak daw ang ginawa nitong pag-atake. Nawala na daw ang cool ni Gojo dahil alam na nito ang sasapitin niyang kapalaran. Sagot naman ni Gojo na ang pinakawalan daw niya na red ay hindi pa sumasabog. At dito nga ay tinamaan si Sukuna mula sa likod. At nakahanda na agad si Gojo sa susunod niyang opensa. Sinuntok nga ni Gojo dito si Sukuna sa sikmura. Hindi pangkaraniwang suntok ang ginawa dito ni Gojo dahil may kasama itong Black Flash. At dahil dito ay na-knockout nga itong si Sukuna. Namuti na lamang ang mga mata nito at ang will ni Mahoraga ay makikitang nahulog nga mula sa ibabaw ng ulo ni Sukuna. Bumagsak na nga sa sahig itong will ni Mahoraga. Pero laking gulat ni Gojo na umikot sa ika-4 na beses ang will palatandaan na naka-fully adapt na si Mahoraga sa mga teknik ni Gojo. At mula sa shadows ay lumabas nga itong si Mahoraga na nakahanda na sa pag-atake. Gulat na gulat ang mga nanunood at napasigaw na lamang si Yuji at Yuta ng sensei. Hinawakan na nga ni Mahoraga si Gojo sa pagkalaki-laki nitong kamay at hiniwa nga ni Mahoraga itong si Gojo na makikitang tinamaan talaga ito. Walang nagawa si Gojo at halatang hindi niya inaasahan na makaka-adapt pa si Mahoraga sa atake niyang yun kahit na na-knockout si Sukuna. At dito nagtatapos ang chapter. Kung nagustuhan niyo ang chapter review ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang video. Follow me here sa aking Facebook page and subscribe to my YouTube channel na Animate Kot. Thanks!